Good day mga kalodi, samahan niyo ko ngayon sa bagong episode ng Binsoy Aqua World. So yan mga kalodi, our episode for today is ituturo ko yung pag-breed ko. So magbe-breed tayo ng 8 pairs yan. Yan, so pag-breed ko, yung tekniko pa ng pag-breed, bali pinapamit ko pa sila for couple of hours. Yan. Bali yan lahat yung i-breed ko ngayon 8 pairs yan mga kalodi yan. So dito tayo sa una, ito yung crown tail mascot ko yan. So yan yung first pair. Second pair is SR half moon yan. So yan mga kalodi, nakita niyo yan. Yan yung mga pairs na yan. I-breed ko ngayon. So 8 pairs yan lahat. Yan yung half moon mascot. Yan. Other one, this is double tail mascot. Yan mga kalodi. This one, ito yung crown tail ko, black orchid. Ito yung nag-champion sa awang, nag-best of show. Yan. Yan ito. Yan yung yellow pansy. Royal blue at saka Turks blue yan. Wait lang. Yeah, just me. So yan mga kalodi yan. Yan yung bali pairs. 8 pairs of betas. 8 strains of betas na i-breed ko yan. So lahat yan. Yung tekniko kasi ng pag-breed sa kanila, pinapamit ko po sila couple of hours. Yan. So yan yung female. Yan yung female crown tail. This one yung female SR. Yan, half moon. Ito yung mascot half moon. Ito yung double tail mascot, black orchid crown tail, yellow pansy, royal blue at saka Turks blue. Yan yung mga female yan. So yung style ko kasi bago ako mag-breed, yung female binabanatan ko ng live foods muna. So yan yung live foods ko yan. So yan yung kiti-kiti. Yan yung ipapakain ko sa aking mga male betas bago sila isalang sa breeding session. So yan, pero kailangan nyo din ng ito muna din. Kailangan nyo din to 3x16 na cellophane. Ito yung sa yellow na cellophane. Yan. So bali gagamitin natin yan. Ipapakita ko sa inyo kung para saan to. So lahat yan. Ito yung 8 pairs. Yan. 8 pairs of betas with kitty-kitty. So yan, papakainin ko muna yung male. After 2 hours, i-breed na natin sila. Okay, so yan mga kalodi. Few moments later. So yun mga kalodi, balik tayo sa aking vlog. Ipapakita ko kung paano ko i-condition ulit yung aking male betas. Actually, pinapakain ko to ng live foods for 2 weeks na siguro. Sobrang laki na ng tiyan ng mga alaga kong betas. So ngayon, for their final food, para di sila may stress at magutom sa kanilang breeding session, papakain ako sila ng live food. So yung pinakita ko kanina na kiti-kiti, yun yung papakain ko. So yan. So bali ito yung gagamitin natin. Ito yung Daphnia net or BBS net. Yan. Ito yung gagamitin natin para kunin natin yung kiti-kiti dito. Tapos ipapakain natin sa ating mga male lang kasi yung female ko sobrang busog na talaga, halos iluwa na niya yung itlog niya. May female ako dito, para nakita ko parang ina-hatch niya yung itlog, sayang. Kaya yun, kukunin ko na yung kiti-kiti. So yan mga kalodi, kunin natin yan at isa-isa natin ilagay sa male natin. Yan, so yan, ito lahat yan for their food para sa breed.
Pwede sila magutom. Yan. Ito din. Importante talaga ng tapos yan. Live foods. Kasi matagal-tagal din sila babantay sa kanilang mga anak. So, pakain natin sila ng live foods. Yan na yan. So, yan mga kalodi. Ito yun, kung kumakain na yung meal natin, yan. Bali, pakainin muna natin bago natin isapak sa yan. So, yan. The best yung bali, kukondisyon nyo muna sila para paglagay natin sa breeding tank or paglagay natin sa breeding tank nila is di sila may stress at di nila kainin yung mga fry. Yan talaga yung isa sa mga best na gawin para successful yung pagbantay ng male sa itlog. Yan. So yan, lahat yan. Pag pinakain ko na yan ng live food. So yan yung huli. Ito naman yung yan. So halos naubos na nila. So after 2 hours or 1 hour, maubos na yung mga live foods, sasalang na natin sila sa breeding tank. So tara. So yan mga kalodi, dito tayo ngayon sa breeding area ko kung saan i-breed ko yung aking mga 8 pairs of betas. So itong pag-prepare ng breeding tank sa breeding area is sinabi ko na sa nakarang vlog ko yan. Yung nasa screen na yan, title na How do I prepare my breeding tank or breeding betta fish. So yan mga kalodi, so ito yung breeding tank ko. Tignan natin, actually di ko to ginalaw since nung preparation ng tubig para sa betta breeding. So yan, tignan natin. So yan yung 8 tanks. Yan, 8 tanks yan mga kalodi. So yan. So yun mga kalodi, gagamit tayo ngayon itong cellophane. Bali, ikakat natin sila para ito magawa ng bubble nest yung male. So, yung iba talisa yung nilalagay nilang lagayan ng bubble nest yung male. Pero ako, ito yung nilalagay ko mga kalodi. Actually, ilalagay ko dito kaya para mas madali ko makita yung mga eggs na napalabas nung female. So yun mga kalodi, tapos ko nang makat tong mga cellophane for our breeders. So dito sila gagawa ng bubble nest. So ilalagay na natin sa ating breeding tank. So yan mga kalodi, basain nyo muna para dumikit yung kabilang side. Yan. Padidikit siya sa yan. Yan mga kalodi, so okay na yan. Habaan nyo lang siya. Adjust nyo lang. So pwede nyo ma-adjust yan. So sa ganyang part, pwede lang gumawa ng bubble nest yung male. So yun mga kalodi, yan. So kinat ko na lang para mas mabilis. So dyan ko nilagay yung cellophane yan para mas mabilis nating makita yung eggs if na successful yung breeding nila, yung itlog ng female is makikita natin dyan sa ibabaw yan. At yan, so 8 tanks yan. So bali, explain ko lang yan. So ang purpose ng bubble nest ulit is dito mag-produce ng bubble nest yung male. Yung bubble nest ng male, bale, ang purpose nun para doon malagay yung mga itlog kasi sa breeding session nila, pag may make love nila,
Bali yung female is maglilay ng eggs tapos mapupunta sa ilalim. Yung work ng male, kukunin niya using his mouth tapos ilalagay sa taas dyan, dito. Pag magbubble nest na yung male, ilalagay niya dito yung mga itlog. Tapos bali, pag dun sa bubbles na na-produce ng male, dun ilalagay yung itlog na na-produce ng female, na lay ng female. So yan, lahat na yan. Yung gamit kong breeding tank is ganito, styro. Sa amin kasi maraming nabibilhan nito. Dito ako nagbe-breed para iwas stress, iwas bulabog, iwas lamok, at saka iwas sa disturbo. Yan, pagkatapos ko ma-breed kasi lahat to, is tinatakpan ko yung breeding tank ko. May mga takip to, mga kalodi ito. Yan, so yan yung takip ng styro na yan. Para hindi talaga sila madisturbo. So yan, kita niyo yan. So ngayon, ilalagay ko na yung male. Sa pagbe-breed, iuna mo talagang ilagay yung male beta. Tapos isunod mo lang yung female para mas kumbaga ma-familiarize nung male yung area na pagbibreedan nila. Yun talaga yung process, male talaga yung nauna. Pero yung pagkatapos ng breeding, pag nag-successful breed na sila, yung female naman yung unang kunin. So yan, sana mag-success, pero isipin nyo lang palagi, minsan sa breeding kasi, minsan mayroon talagang time na nafe-fail tayo. Hindi nagsa-success, pero isipin nyo lang na marami pang chance. Di naman talaga perfect ang pagbe-breed. Kasi ito, kahit yan, 8 pairs, yan, 8 pairs yan. Kahit 8 pairs yan, meron talagang failure. Pero subukan natin, baka ngayon maulit yung nakaraang breed, walang failure sa kanila. So, tara. So, nalagay ko na yung male. Yan, 8 pairs of male. Yan. So, yan mga kalodi. At yan, male yan. So, para ma-familiarize nila yung lugar nila mga kalodi. Yan. Ito. At tapos ito. At saka yan. Nilalagay ko yung male usually mga 10 to 15 minutes. Tapos, sinusunod ko na yung female. So, yan mga kalodi. So, yun mga kalodi. Bali, ito na yung mga female ko. So, after 15 minutes waiting, ito na. So, ilalagay ko na yung female ko mga kalodi. Ilalagay ko na sila dito sa breeding tank para ma-meet na nila yung male at saka makapag-connect na yung dalawa. So, yun mga kalodi, nalagay ko na yung female beta. Yan, so bali, nandyan yung dalawa. Yan, bali hinabol ng male yung female. Yan. So, yan mga kalodi. Hintayin na lang natin for 24 hours. Itang produce na ng bubble nest yung male. At, saka, tignan natin kung ano yung resulta ng breeding ng 8 pairs of betas. So, yan. So, babalikan ko kayo after 24 hours. Tignan natin yung resulta ng breeding natin. 8 pairs yan mga kalodi. Sana mag-success. So, uling silip mga kalodi. Yan yung 8 pairs of betas. Yan. So, i-update ko kayo after 24 hours mga kalodi. The next day. So, yun mga kalodi, after 24 hours na nilagay natin yung male at female natin sa breeding tank. Bali, titignan natin kung naglay na ng eggs yung female. Tara! So, ito mga kalodi, yan, ito yung lagay natin ng female. Bali, kukunin natin yung female sa breeding tank pag nakapag-lay na siya ng eggs. Sisilipin natin lahat ng tanks if nag-lay na ng eggs yung female betas. So, yan. Titignan na natin mga kalodi. Ito yung first pair.
Yan, so kita nyo yan. Yan. Yung mga puti na yan, kalodi yan. Yung mga puting itlog, yan. Yan yung indication na nakapag-lay na ng egg. So, kukunin natin yung female. Bali, pagkuha ng female, ganito lang. Kasi pag tapos na mag-lay ng egg yung female, bali, sa dulo lang yan siya ng breeding tank natin. So, yan. First pair, okay. So, yan. So, nalagay ko na dito yan. Nalagay ko na yung female dyan. So, next pair tayo. Bali, tatakpan na natin to para di ma-stress. So, itakpan niya talaga. Oh, kita niyo yan mga kalodi. Yan, yung mga puting yan. Itlog yan ng first pair natin. So, iwan na natin yung male. Then, punta tayo sa next pair. So, next pair. Yan, ito yung next pair natin. Half moon. Yan. So, yan mga kalodi. Kita nyo rin yan. Yan. Yung puti, yung makita nyo maliliit na puti, yan. Yan yung itlog ng ating beta. So, yan. So, kukunin natin yung female din. So, yung female, nandito lang mga kalodi, yan. Dali lang kunin yung female. Bali, nasa magandang dulo lang sila o nasa corner lang ng breeding tank. So, yan. So, nalagyan natin yung pangalawang pair. So, second pair. Yan, second pair yan. So, success yung second pair natin. Meron na siyang mga itlog. Then, third pair. So, third pair. So, bali nandito yan. Yan mga kalodi. Yung third pair natin, ito yung yellow pansy natin. Yan. Tignan natin. Yan, meron din mga itlog mga kalodi. Next pair. Ito. Yan. Nakita niyo yan. Yung itlog dyan. Yan. Yung mga, nakita niyo yan. Yan. Itlog na yan mga kalodi. So, kunin na natin yung next pair. Yan. So, apat na pair. Success. So, wag talaga natin i-expect talaga na magsasuccess lahat mga kalodi. Kasi, mayroon din kasing pair na hindi din magsasuccess. Pero normal lang yan. Yan, sa third pair. Blue, Turks blue natin, success. So, ito yung pang-apat na pair. Yan. Yan, kita niyo yan. Yan. Yan yung mga itlog ng betas natin. So, yun mga kalodi. So, kukunin na natin yung female. Kasi successful na siyang nakapag-lay ng itlog. So, yan. Yan. So, mamaya papakainin ito ng live foods kasi gutom to sila mga kalodi. So, yan yan. So, next pair. So, bali, na yung 5 pairs natin. Successful lahat. So, another one. Ito yung paborito ko. Yan, yung black orchid na yan. Yan. Yan yung mga itlog yan. Hindi lang masyadong kita pero yan. Itlog yan mga kalodi. So balik kukunin natin yung female. Yan. Thank you for your service. So lahat yan. Maglagay din kayo ng ready na lalagyan para sa mga betas natin. Then yan. Another one. Meron na to. Lang. Hindi ko yata makita. Meron yata. So, konti lang Yan. So, yun yung sabi ko. Di lahat ng pair nagsasucess. So, okay lang yan. Kaya lang muna natin sila dyan. At last. Yan. Kita nyo yan. Meron na yan. So, kunin din natin yung female. Yung female kasi tapos ng session nila. Bali yung female is papahinga na lang yan. Yan. So, yan, meron na yan. So, hintayin natin na
So, yan. So, halos lahat ng pair success. Yung isa lang hindi. So, dito. Di siya successful. Bali, half moon SR ko yan. Pero naglagay din ako ng additional, mga kalodi. Itong dalawa. Pero ito yung isa, bago pa lang to. Pero titignan din natin kung meron ng itlog. Super Red HMPK. So, yan. So, yan mga kalodi. Yan, nakita niyo yung mga puti-puti. Yung mga puti niya. Yan, may mga itlog na yan. So, bali, kukunin na natin yan, mga itlog na yan, mga kalodi yan. So, bali, kukunin na natin yung female. So, yan. Tapos na. Bali, yun yung 8 pairs ko na betas. So yun mga kalodi, bali yun yung 8 pairs ko na betas. Bali success yung 9 pairs, success yung 8, yung isa lang ang failure. So yun mga kalodi, bali abang-abang na lang din para ipapakita ko yung grow nitong mga pride. Kaya yun mga kalodi, salamat sa lahat ng suporta na binibigyan niyo sa akin, and don't forget to like and share my videos mga kalodi. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo dyan para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko dito lang sa Binsoy Aqua World.